Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa mga blessings na binibigay niya sa atin sa araw-araw. So, minsan ako, nakaka-experience ako na bigla ang blessing na binibigay ni Almighty Father. Kaya, nagpapasalamat ako sa Kanya. Pero everyday, dapat magpasalamat tayo dahil araw-araw may natatanggap tayong blessing sa tatay natin. May iba muna tayo. Baka napuputian kayo sa mukha ko. Siguro may mga nagtataka sa inyo. Kasi, minsan nakita kong puti ng mukha ko. Gagamit lang kayo ng ganito. Hindi to commercial. Baka nagtataka lang kayo, no? Hindi nyo lang ako matanong. Gagamit lang kayo ng ganito. Ayan, 17 pesos lang yan sa inyong suking tindahan. Bibili kayo, no? Para pumuti ang mukha ninyo. Nakakaputi na mukha ng mukha ko. Ang puti, di ba? Mga 2 inches yung kapal lang nilalagay ko sa mukha ko para pumuti. Kasi minsan may nagtatanong sa akin, in person, ano bang nilalagay mo sa mukha mo? Eto, naglalagay ako ng... Ay, tsaka kuminis na yung mukha ko. Napansin niyo? Hindi niyo napansin, no? Bulok-bukbukin yung mukha ko, no? Kasi naglalagay din ako kung interesado kayo, PM nyo na lang ako kasi hindi naman to commercial. Mabalik tayo dito sa sa binabasa natin sa Bible. Dito sa Matthew chapter 7. So last time Matthew chapter 6 tayo. Tinuruan tayo dito ni Jesus Christ kung paano magdasal. At sinabi rin sa atin ni Jesus Christ na yung mga bagay na ginagawa natin sa pagtulong sa mga tao, hindi natin dapat ipagmakaingay. Kundi dapat gawin natin ng palihim yung pagtulong natin sa kapwa-tao. Kasi pag ipinagmakaingay natin yung pagtulong natin sa kapwa-tao, nakuha na natin yung reward natin. Ano yung reward natin kung pinagmakaingay na natin? Ang reward natin yung paghanga ng tao. No? Gusto niyo ba yun? Yun na lang ang reward niyo, paghanga ng mga tao. Ang mas malaki ang reward na ibibigay sa atin yung Almighty Father kung yung pagtulong natin sa tao, hindi natin ipagmamakaingay. Tsaka, yung tungkol sa pagfa-fast, no? Hindi rin dapat ipagmalakas. So, nagfa-fasting kami dito. Hindi kami kumakain. Kundi, isarilinin na natin kung magfa-fast tayo. At, ang iipunin natin dapat ay kayamanan in heaven. Huwag dito sa lupa. Kasi nabubulok, nananakaw, nasisira yung kayamanan dito sa lupa. Yung mga physical or material possessions natin. Yung mga physical things nasisira. Mirage lang, yung mga bagay na natatanggap natin dito. Hindi pang habang buhay. Dahil ang mundong ito ay nabubulok. Kahit ang buhay ng tao, hindi pang habang buhay, di ba? Kaya ang ipunin natin ay kayamanan in heaven. Paano ba yung pag-ipon ng kayamanan in heaven? Magtitiwala tayo sa tatay natin at kay Jesus Christ. Gagawin natin kung ano ang gusto nilang gawin natin para sa ikapupuri ng pangalan ng tatay natin at ni Jesus Christ. Mamahalin natin yung kapwa-tao natin. At higit sa lahat, mamahalin natin yung tatay natin at si Jesus Christ. Kung mahal natin at si Jesus Christ at ang tatay natin, dapat yung ginagawa natin in line sa kagustuhan nila. Hindi tayo na ang masusunod sa buhay natin. Hindi tayo. Kundi ang masusunod sa buhay natin, si Jesus Christ, yung tatay natin. Magpapasakop tayo sa tatay natin.
Magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Maninikluhod tayo sa kanila. Dahil ang tatay natin, siya ang creator natin. Siya ang gumawa sa atin. At huwag natin gagawing Diyos ang pera. No? So, itong dilema ng mga karamihan mga businessman. Hindi nila malaman, ang Christian sila, no? Or minsan, servant sila. Hindi nila malaman, or leader sila ng isang congregation. Pero may business din sila. So, paano nila ibabalanse yon? Yung pagiging isang servant ni Almighty Father at ang kanilang business. Paano babalansehin yon? So, it's either mamahalin nila si Almighty Father, susundin nila ang gusto ni Almighty Father, or mas pipiliin nila ang kanilang business. Dahil alam naman natin ang kalakaran ng mundong ito, no? At hindi tayo dapat mag-worry sa mga bagay na nandito sa lupa. Dahil ang tatay natin ang sasalo sa atin. Hindi hahaba ang buhay natin pag nag-worry tayo. Instead, mas umiikli pa ang buhay natin pag nag-worry tayo. Kaya ibibigay natin lahat sa tatay natin. Saka kay Jesus Christ. Yung mga problems natin, yung mga iniisip natin ng mga bagay na hindi naman nakakabuti para sa ating pagiging isang Kristiyano. At saka araw-araw may blessing si Almighty Father. Kaya yung blessing ni Almighty Father, sapat sa araw na ito. So may panibagong araw na naman bukas. Yung blessing ni Almighty Father bukas, sapat na naman sa araw na yun. Kaya araw-araw, magdadasal tayo kay Almighty Father. Mas maganda, no? Kahit oras-oras, yung pagdadasal kasi kahit mag-isa ka lang, kahit maikli lang ang prayer mo, hindi dapat mahaba. Dahil yung mga pagans, ang mga prayers nila, nagcha-chant sila, ang haba ng kanilang mga prayers, hindi naman maintindihan. Kaya alam ni Almighty Father, ang kailangan natin, ang kailangan natin sa araw-araw, ang gagawin lang natin ay susundin natin yung tatay natin. Kaya tinuturuan tayo ni Jesus Christ. Salita niya to. Dito na tayo sa Matthew chapter 7. Do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Hindi tayo dapat manghusga ng kapwa-tao natin. Sabihin natin, ay masamang tao yan. Makasalanan yan. Hindi natin dapat sasabihin yung ganon. Kasi, pag nagsabi tayo ng ganon, tayo rin makasalanan dahil lahat ng mga, yung panghuhusga, kasalanan na yon. So, kaya nga, di ba nung si Mary Magdalene, sabi ni Jesus Christ, kung sino walang kasalanan, siya ang unang bumato. O walang bumato kay Mary Magdalene. Kasi, lahat ng tao ay makasalanan, nakakagawa ng kasalanan. Kaya hindi tayo dapat nagja-judge ng tao. Si Jesus Christ, hindi siya nagja-judge ng tao, kundi iniipon niya tayo at iprepresent niya tayo kay Almighty Father. Hindi pa ngayon ang Judgment Day. Ang Judgment Day ay sa the last days. Pagdating ni Jesus Christ, yung kanyang second coming. At kung magsasabi man tayo sa tao na mali ang kanyang ginagawa, dapat maayos din tayo, no? So, nakalagay dito sa John chapter 7, verse 24, stop judging by mere appearances, but instead, judge correctly. Hindi tayo dapat nanghusga ng mabilisan, kundi isipin muna natin mabuti. Bago tayo manghusga, at dapat kung pagsasabihan natin yung kapwa-tao natin,
dapat malinis din tayo bago natin sabihin sa kapwa-tao natin. Bago natin pangaralan, bago natin pagsabihan, dapat hindi natin ginagawa yung mga kasalanan kung pagsasabihan natin yung kapwa-tao natin. Yun ang nakalagay dito sa Bible. Kaya ibang mga leaders, no, careful sila sa sasabi ng kasalanan ng mga tao. Hindi nila ma-share yung bawal ang adultery, hindi ma-share ng iba eh. Hindi sila makapagsalita na hindi tama ang adultery, hindi tama ang fornication. Ayaw magsita ng ibang mga leaders kasi ayaw nilang makasakit ng tao. Pero kung ito ang nasa Bible, ito ang sasabihin natin, no? Yung tungkol sa mga kasalanan. Pero kung magsasabi man tayo sa mga tao ng tungkol sa kasalanan, dapat malinis tayo, maayos tayong tao. So dito sa verse 3, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite! First, take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. So, dapat, kung pagsasabihan natin yung kapwa-tao natin, dapat maayos din tayong tao, no? Para hindi tayo mapulaanan or mabaligtad na ikaw rin naman, ganun din naman ang ginagawa mo Pareho lang tayo, brother, pareho lang tayo, sister. Kaya dapat, kung pagsasabihan natin yung brothers and sisters natin ng tungkol sa mga kasalanan, dapat tayo, inaalam natin yung kasalanan natin. Magiging honest tayo sa tatay natin, kay Almighty Father, nang sa ganon, mapagsabihan natin yung mga brothers and sisters natin kung ano yung tama. Dapat hindi natin ginagawa yung mga mali para mapagsabihan natin yung mga brothers and sisters natin kung ano ang mga mali. Kasi masasabi sa atin, ipokrito ka pala no? So, dito nakalagay, si Jesus ang nagsasabi nito. Do not give dogs what is sacred. Do not throw your pearls to the pigs. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Huwag ibibigay sa mga aso ang mga bagay na holy. Bakit binanggit ang aso? Kasi yung mga aso, di ba, hindi naman malilinis yan. O baka sabihin nyo, malinis ang aso ko. Naka-vaccine ang aso. Kahit na naka-vaccine ang aso ninyo, may tendency pa rin yan na madumi pa rin, no? Nakikita ko, may isang tao na dinilaan siya ng aso sa ilong niya, naupod yung ilong niya. Kahit malinis yung aso kahit maayos yung aso, may mga bula-bulati pa rin sila. Okay? Kaya yung aso, madumi yun. Pati rin tong pigs. Do not throw your pearls to the pigs. Huwag niyong itapon ang mga perlas or mga bagay na mga importante sa mga baboy. Bakit binanggit ang mga animals na dogs tsaka pigs? Kasi yung mga dogs and pigs, yung pigs, mahilig sila sa dumi, no? Gusto nila na laging nakalublob sa putikan. Ito namang mga dogs, kung ano-ano ang kinakain, kung ano-ano ang dinidilaan. So, madumi din. Kaya, hindi natin dapat ibigay yung mga bagay na importante sa mga tao na hindi nila pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Ito ang ibig sabihin nito. Kasi ano ba ang mga pearls? Ano ba yung sacred? Ang salita ng Diyos. So yung mga dogs at yung mga pigs, ito yung mga tao na gusto lagi gumawa ng mga kadumihan at kasalanan. If you do, they may trample them under their feet and turn and tear you to pieces. Pag ibinigay mo ang mga bagay na importante or wisdom na natutunan mo, anong gagawin sa'yo? Sisirain ka nila, aawayin ka nila. Ito kasi mga dogs and pigs, hindi sila nakakaintindi. Mahihilig na sa kadumihan at hindi pa rin nakakaintindi.
Baka sabihin niyo, yung dogs ko nakakaintindi. Hindi nakakaintindi ang dogs. Instinct lang yung mga to, tsaka yung mga animals, instinct lang ang ginagawa nila. At mahal ni Almighty Father, hindi ang mga dogs, tsaka hindi mga pigs, hindi mga hayop. Ang importante kay Almighty Father ay ang tao. Kaya kung bibigyan nyo ng importansya yung mga animals niyo kaysa sa tao, ayaw ni Almighty Father nun. Bumibili kayo ng mga mahal na mga pagkain para sa mga aso, sa mga hayop ninyo. Pero pagdating sa mga tao, sa mga trabahante nyo, sa mga tauhan ninyo, minamaltrato ninyo. Hindi ganun mahal ni Almighty Father ang tao higit sa lahat. Dahil ang tao, creation ni Almighty Father. Although creation din ni Almighty Father ang dogs and pigs, wala tong kaluluwa, walang spirit ito. Kaya, inihahalin tulad ni Almighty Father yung mga tao na hindi naniniwala sa kanya, hindi nagtitiwala sa kanya, sa mga dogs at saka sa mga pigs. Verse 7, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be opened. So tayo, humingi tayo para mabigyan tayo. Hanapin natin para mahanap natin. Kakatok tayo para pagbuksan tayo ng pinto. So, paano to? Sasabihin natin kay Almighty Father, maghihingi tayo sa Kanya para bibigyan niya tayo. Si Almighty Father, hahanapin natin siya para mahanap natin siya, hanapin natin siya, At kakatok tayo para pagbuksan tayo ng pinto ng tatay natin. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be opened. Kung sino man ang naghihingi, ay makakatanggap. At kung sino man ang naghahanap, ay mahahanap niya yon. Kung sino ang naghahanap, ay makikita niya. At kung sino man ang kumakatok, pagbubuksan siya ng pinto. So tayo to. Lalapit tayo sa tatay natin. Which of you, if your son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a snake? Sino ba sa inyo na may anak kayo, Tapos naghihingi sa inyo ng tinapay? Bibigyan niyo ba ng bato yung anak ninyo? Or kung may nanghingi na anak ninyo ng isda, bibigyan niyo ba ng ahas? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give you good gifts to those who ask Him? Kung tayo mismo na makasalanan, marunong tayo magbigay ng mga regalo or mga pangangailangan ng mga anak natin. Ibinibigay natin kahit makasalanan tayo. Paano pa kaya si Almighty Father na napakabait, na nagbibigay siya ng mga gifts or regalo or blessings para sa mga taong naghahanap sa Kanya, sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, si Almighty Father. Kaya dapat magtitiwala tayo sa tatay natin. Hihingi tayo sa tatay natin. Hahanapin natin yung tatay natin. Kakatukin natin ng siya para pagbubuksan niya tayo. Ibibigay sa atin ni Almighty Father yung mga bagay na kailangan natin. So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. So, sa lahat ng bagay, gawin ninyo ang mga bagay na sa mga tao na gusto mo na gawin din nila sa iyo. So, napaka-positive nito, Hindi ito negative na do not do unto others what you do not want to do unto you. Kundi, do to others what you want them to do to you. So, kung gusto mo na itrato ka ng maayos ng kapwa-tao mo, magtrato tayo ng maayos sa kapwa-tao natin. Kung gusto natin irespeto tayo, irespeto natin yung kapwa-tao natin. Kung gusto nating mahalin tayo ng kapwa-tao natin, tayong unang magmahal sa kapwa-tao natin. Laging tayo ang mauuna.
Kasi yung mga kapwa-tao natin, minsan hindi nila alam. So tayo, bilang follower ni Christ, tayo ang mauunang magmamahal sa kanila, unang rerespeto sa kanila, unang iintindi sa kanila. Para ganun din ang itrato nila sa atin. Pero kahit hindi nila tayo mahalin, kahit hindi nila tayo respeto, baliwala sa atin yung dahil nasa sa atin si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father, nagtitiwala tayo. Sinusunod natin ang tatay natin at si Jesus Christ kung ano ang sinasabi nila sa atin. Kaya kahit na imaltrato nila tayo, hindi tayo gaganti. Puro pagmamahal ang ibibigay natin, pang-unawa at pang-respeto. Dahil ganun ang tatay natin, dapat ganun din tayo. Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it. Papasok tayo sa makitid na gate. Kasi yung gate na maluwang, puro distraction ang kapupuntahan nun. Ano ba ibig sabihin itong narrow gate? Yung path na dinaanan ni Jesus Christ, narrow. Yun ang path na dinaanan ni Jesus Christ. Napakasikip. Kahit hindi siya tanggapin ng tao, patuloy siya para gawin ang pinag-uutos ni Almighty Father sa kanya. So, ganoon din tayo. Napaka-narrow nung pinagdaanan ni Jesus Christ. Kaya dadaan din tayo sa narrow gate. Gagayahin natin si Jesus Christ. Kasi yung wide gate, papunta ito sa kapahamakan. Dahil ang daming avenue ng puro kapahamakan, no? So, ang example ito yung paggawa mo ng tama. Makitid ang daan natin sa paggawa ng tama. Pero paggawa ng mali, ang dami nating pwedeng gawing mali. Maraming way para yumaman. Manloloko ko, magnanakaw ako. Pero ang patutunguhan ng distraction. Pero yung narrow gate, hindi ka nga yayaman dito sa mundo na to. Pero yayaman ka naman in heaven. Mag-store tayo ng treasure in heaven. Hindi sa mundo na to. So, paano yun? Yung pamumuhay natin dito sa mundong ito na ayon sa kung ano ang sinasabi ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Napaka-narrow, di ba? Kagaya na lang ng pagpe-pray, ang hirap mag-pray. Yung iba sa atin nahihirapan mag-pray, di ba? Narrow yun. Kasi araw-araw marami tayong trials and tribulations and temptations. Napaka-narrow yung araw-araw na magpe-pray. Ang hirap na wala akong oras. So, narrow yun. Yung wide gate, yung hindi ka magpe-pray, gagawin mo lang mga bagay na gusto mong gawin. Napaka-wide nun. Pero ang ending nun ay distraction. Ano ba yung distraction? Mapupunta tayo sa impyerno kung hindi natin susundin ang tuutos sa atin ng tatay natin. Dahil ang gusto lang ni Almighty Father na gawin natin ay para sa mapabuti tayo. Hindi tayo niya dadalhin sa kasamaan dahil anak niya tayo. Tunay na anak niya tayo, sa kanya tayo nanggaling. Siya ang creator natin. Verse 15. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Ito naman tungkol sa mga false prophets or false teachings. Maraming mga naloloko ng mga false prophet, mga self-proclaimed false prophet. Kaya self-proclaimed kasi sila lang nagsasabi na sila ay prophet.
Sila lang ang nagsasabi na hindi, ako ang anak ng Diyos, ako ang pinadala ng Diyos dito para magsabi sa inyo. Ganon yung mga false prophet. Ako, sasabihin, ang salita ng mga false prophet, ako ang naatasan ng Diyos para magsalita sa inyo ng tungkol sa ikaliligtas ninyo. Ganon ang mga false prophet. Yung sasabihin nila na sila ang pinadala ng Diyos. Walang ganong prophet na pinapadala si Almighty Father. Kundi ang pinapadala ni Almighty Father ay mga mapagkumbaba. So, paano natin malalaman na false prophet yung napakinggan natin o yung nasalihan natin na denomination or congregation? Kasi yung mga false prophet, kunyari mabuti sila, they come in sheep's clothing. Nakadamit sila ng para silang tupa or sheep or lamb. Pero sa kaloob-looban nila, sila ay mga wolves. Meron silang agenda. Anong agenda nila? Ang pagpapayaman. Yun ang agenda lagi nila, ang pagpapayaman, ang magkaroon ng power. Binanggit ko na sa inyo dati to, no, na minsan may mga ganon na leader na kunyari, padala sila ni Almighty Father, pero ang totoo, sila lang ang nagsasalita nun. Sa panlabas na anyuhan, maayos sila. Pero sa panloob na sa mga bagay na hindi na nakikita, kalokohan or kadumihan na ang ginagawa nila. Meron di ba sa ibang bansa may ganon? Na kunyari, leader sila ng padala ni Almighty Father, na sila raw ang padala ni Almighty Father na magliligtas sa mga tao. Dito rin sa Pilipinas may ganon. I-check nyo na-check ko na kasi sa FBI webpage. Government yun, fbi.gov. Pilipino, ha? I-search nyo. Ang kasalanan niya ay human trafficking, pedophilia, sexual assault. Marami siyang mga kaso and money laundering. I-search nyo, nasa FBI webpage yung mukha niya. Na hindi ko alam kung nagtatago na siya ngayon. At di ba ang binanggit ni Paul, dapat isa lang ang asawa ng isang leader. Siya, wala siyang asawa, pero meron siyang 3 spiritual wives. Walang ganun sa Bible na spiritual wives, no? 3 pa ang ginagawa niya spiritual wives. Tapos, ang ginagawa naman niya, yung mga taong nagsiserve sa kanya sa kanilang congregation or sa kanilang samahan, yung mga babae doon, na nagsiserve ng pagkain sa kanya, ang trato kasi sa kanya, Diyos yung tinatabihan niya. At itinatago niya sa mga tao. Kasi nga, sa ibang bansa siya nagkakalat ng lagim para hindi alam ng mga tao dito. Pero ngayon, nalaman na, nasa FBI webpage, hanapin niyo yung kanyang name. Baka kilala ninyo. Sikat siya. So, paano natin nalaman na sinungaling siya? By their fruit, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? So, binanggit na naman dito yung fruit. Malalaman natin kung totoong ang isang tao ay padala ni Almighty Father o hindi sa kanilang mga fruits. Ano ba yung mga fruits of the Holy Spirit? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Siya ang ginawa niya, money laundering. So, iba ang agenda niya. At dumidikit siya sa mga politicians. Hindi ganun si Jesus Christ. Sinasabi niya na anak siya ng Diyos, siya ang pinadala rito para magkaroon ng kaharian dito sa lupa, si Almighty Father. Hindi totoo yun. Dahil nakilala natin siya sa kanyang fruit.
Ano bang fruit ng tao na yon? Meron ba siyang love? May joy ba siya? May peace ba siya? May forbearance ba siya? May kindness, goodness, faithful ba siya? Gentle ba siya? Self-control? At saka, dun sa binanggit ni Paul na mga guidelines tungkol sa isang leader ng isang organization or denomination or leader ng isang Christian assembly, dapat iisa lang ang asawa at hindi mahilig sa pera. So siya, meron siyang money laundering. Kitang-kita sa kanyang mga maleta nung nag-abroad siya. Kailan ba siya nag-abroad doon? Nabasa ko. Kitang-kita sa kanyang mga maleta, pero natabunan, no? Yung issue na yon. Tapos ngayon, lumabas ulit yung issue na yon. Kaya malalaman natin kung ang isang tao, kung ang leader ninyo, ang isang denomination, yung leader ninyo, check nyo, kung nasa kanila ang fruits of the Holy Spirit, na hindi sila mukhang pera, hindi sila nagbabalat kayo. Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Kung maganda ang puno, syempre yung bunga nun magaganda rin. Pero kung masama yung puno na yon o pangit yung puno na yon, yung bunga nun, pangit din. Kaya doon natin malalaman ang isang tao o ang isang leader or ang isang prophet kung kay Jesus siya o hindi. Makikita natin sa kanyang fruit kung paano halubilo sa tao at kung paano niya dalhin ang kanyang sarili, paano niya iiwasan ang mga tukso at mapaglabanan ang mga trials. So, yung taong yun hindi niya napaglabanan kasi meron siyang 3 spiritual wives. Tapos, in-interview pa, in-interview yung isang spiritual wives niya. Ang isang karakteristik daw ng dapat ng spiritual wife ay maganda raw. Yung babae mismo na isang spiritual wife daw siya. Na walang ganun sa Bible. Walang invento. Nag-iimbento sila para mapagtakba ng kanilang mga kasamaan, ma-justify yung kanilang mga ginagawa. Ayaw ni Almighty Father nun. Wala sa Bible yung sinasabi nila. Gumagawa lang sila ng istorya or gumagawa sila ng mga kasinungalingan para lang mapagtakban ng kanilang mga kalokohan at isasabihin nila na sila ay kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Kasinungalingan yon. So, yung mga tao na yon ginagamit ng demonyo. At pag nagamit ng mga demonyo ang tao na yon, yung mga ibang mga tao naman ngayon na mga Christian or followers, ay ganyan ba ang pagiging isang Christian? So, umaalis ang mga tao. Hindi na naniniwala sa Bible kasi nga, may mga tao na ginagamit si Jesus Christ siya kasi Almighty Father for their own selfish gains. Ngayon, yung mga taong naniniwala sa mga false prophets na yun, nabubulagan. Nabulag na sila ni Satanas. Kasi hindi na nakikita yung tama. A good tree cannot bear bad fruit. Yung mabuting puno ay hindi makakapagbunga ng pangit na bunga. And a bad tree cannot bear good fruit. At yung pangit na puno naman, hindi naman makakapagbunga yun ng mabuting bunga. So kung ano yung bunga, yung puno na yun, yun yung bunga. Kung maganda yung puno, yung bunga, maganda rin. Kung maayos yung faith ng tao na yun, yung lalabas na katauhan niya sa pakikipagtungo niya sa ibang mga Kristiyano or sa ibang mga tao, maayos, hindi siya manloloko. Hindi siya sinungaling. Hindi siya nagpapanggap. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Lahat ng puno na hindi nagbubunga ng maayos o na hindi nagbubunga ng maganda ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Tinatapon sa impyerno.
Thus, by their fruit, you will recognize them. Kaya, malalaman natin ang isang tao kung false prophet o hindi. Kung talagang kay Jesus siya o hindi. Sa kanilang mga fruits. Ano ba yung mga fruits sa kanilang mga gawa? Sa pang-araw-araw. Kung yung ginagawa ba nila ay in line kay Almighty Father. Kung meron ba silang meron silang kunyaring mga kumukuha sila ng tithes, tapos iniipon nila yon, tapos mapupunta sa kanila yung tithes na yon. Ginagamit nila yung pera para sa kanilang sarili. Hindi para sa ikakaluwalhati ng pangalan ni Jesus, kundi para sa kanilang sarili lang. Hindi nila binibigay sa mga tao, hindi nila binibigay na tulong sa mga ibang tao, kundi yung mga tithes and offering, iniipon nila para sila ang yumaman. Meron akong alam, no? Every Sunday, magbibigay sila ng tithes. Tapos nire-record yun. Parang bank book, may book sila. Tapos kung gusto mong makita kung magkano na ang naibigay mo, ipapakita sa'yo. Parang bank book eh. Kasi parang dineposit mo raw yun kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Pero hindi mo raw pwedeng i-withdraw. Andun lang nakasulat kung magkano na nabigay mong pera. Pero hindi mo raw pwedeng i-withdraw. O saan na napunta yung pera na yon? Ba't hindi mo i-withdraw? Hindi naman mukhang pera si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. Ang kailangan na Jesus Christ tsaka yung Almighty Father tayo. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Hindi lahat na nagsasabi ng Lord, Lord, or Jesus, I love you, makakapunta sa heaven. Kundi, ang makakapunta lang sa heaven, yung mga tao na sinusunod ang kagustuhan ni Almighty Father na nasa langit. Kaya kahit Kristiyano tayo at nagsasabi tayo ng Lord, Lord, I love you, Lord, pero hindi naman natin sinusunod si Almighty Father kung ano ang kagustuhan niya sa atin, kahit ano pa tayong reliyon, kung hindi natin sinusunod yung kagustuhan ni Almighty Father, yung nakasulat dito sa Bible, hindi tayo mapupunta ng kaharian ni Almighty Father, hindi natin makukuha yung inheritance natin. Kaya narrow ang gate na dapat nating tahakin. Sundin natin yung tatay natin, narrow yung gate, dahil walang kasalanan na makakapunta or makakapasok sa langit. Kaya kailangan yung gawa natin, nakikita ni Almighty Father, lagi tayong honest kay Almighty Father, lagi tayong nagpapakumbaba sa tatay natin. At dapat natin gawin kung ano yung gusto ni Almighty Father. Ano nga ba yung gusto na gawin natin ni Almighty Father natin? Ang gusto ni Almighty Father, mahalin siya ng buong puso, nang walang halong kaipokrituhan, at gusto rin ni Almighty Father na mahalin natin yung creation niya. Sino ba yung creation niya? Yung tao. Mahalin natin ang tao. Kahit anong tao, kahit anong itsura ng tao, mamahalin natin. Mayaman man o mahirap, mamahalin natin. Paano natin mamahalin? Yung tao. Irerespeto natin. Pantay-pantay ang turing natin sa tao. Hindi tayo namimili. Ipapakita natin ang ilaw natin dahil tayo ang mga Kristiyano sa mga tao. Para nang sa ganun, yung mga tao, purihin nila si Almighty Father, mapalapit sila kay Almighty Father din. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evil doers. Ito ang sasabihin ni Jesus sa atin. Kung puro kasamaan ang ginagawa natin, kahit na nag-prophesy tayo sa pangalan ni Jesus Christ, kahit nag-drive out tayo ng mga demons, kahit kasama tayo sa congregation na pumupuri kay Almighty Father, kahit kasama tayo sa ministry, kasama tayo sa mga gawain ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, kung masama naman tayo,
may nakitang mali sa atin, si Jesus Christ, siya si Almighty Father, hindi tayo makakapasok sa kaharian ni Almighty Father. Ano ang sasabihin sa atin kung may nakita tating kabalian? Away from me, you evildoer. Ang sakit, no? Lumayo kayo sa akin, mga masasama kayo. Gumagawa kayo ng kasalanan, ng mga wickedness. Kaya narrow ang gate. Kahit nasasabihin natin Christian tayo sa ngayon, kung mahilig tayo sa pera, kung hindi natin pinaprioritize si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, hindi tayo makakapunta sa kaharian ni Almighty Father. Kung hindi tayo nagtitiwala sa tatay natin, hindi tayo makakapunta sa kaharian niya. Kung hindi natin mahal ang tatay natin, paano tayo niya tatanggapin sa langit? Ano sasabihin sa atin? Halimbawa, no? Lord, andito na ako. Sa langit, papasukin niyo na ako. Sino ka? Lord, di ba nag-ano ako? Nasa music ministry ako. Hindi kita kilala. Umalis ka dito. Paano tayo tatanggapin ang tatay natin? Kahit ano pang ministry tayo nandun. Kung hindi natin sinusunod yung tatay natin, hindi tayo gumagawa ng katotohanan, ng kabutihan, paano tayo tatanggapin? Kaya konti lang ang taong nasa langit. Konti lang. Konti lang. Konti lang makakapasok sa kaharian ni Almighty Father. Kung mahilig kayo sa meron yung Lord, nagbigay naman ako ng tithes sa inyo every Sunday. Ba't hindi niyo ako papapasukin? Lord, nagbibigay ko sa inyo, tumutulong ako sa mga mahihirap. Tumutulong ka nga sa mahihirap, pero anong ginagawa mo? Ipinagsasabi mo na ikaw ang tumulong, ipinagmamalakasan mo, hindi mo itinatago, kundi kinukuha mo yung acknowledgement na ikaw ang tumulong sa tao. Walang bearing yun kay Almighty Father. Kaya dapat kung tutulong tayo sa tao, hindi natin pagmamakaingay para makuha natin yung reward natin. Kahit gano'n pa kadaming pera ang ibinigay mo, kahit gano'n pa kadaming tulong ang ibinigay mo, kahit napayaman mo isang tao o isang bansa, kung hindi mo sinunod si Almighty Father, baliwala lahat ng ginawa nating paghihirap. Kaya nga, narrow ang gate to heaven, to be with Jesus and the Almighty Father. Kaya araw-araw i-check natin yung sarili natin. Napakahirap, no? Araw-araw i-check natin yung sarili natin. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. So kung sino man ang nakakarinig ng mga bagay na sinasabi nito ni Jesus Christ at ipinapractice niya to, yung mga sinasabi ni Jesus Christ, pinapractice natin. Hindi lang natin pinakikinggan, hindi pinapractice natin. Pinapractice natin lahat ng sinasabi ni Jesus Christ para tayong napakatalinong tao, wise tayo, na nagtayo ng bahay sa isang bato. Sino ba yung rock? Si Jesus Christ. The chief cornerstone, si Jesus Christ. So, yung bahay natin, itinatayo natin kay Jesus Christ, ina-anchor natin yung bahay natin, yung faith natin kay Jesus Christ. Kung nagtitiwala tayo sa Kanya at pinapractice natin yung sinasabi niya sa atin, yung tinuturo niya sa atin. The rain came down, and the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Kahit na dumating ang unos, bagyo,
malakas na hangin. Hindi masisira yung bahay kasi yung foundation nun, matigas na bato, rock. Ang rock, ang foundation, si Jesus Christ. Hindi tayo matitinag, yung faith natin hindi matitinag. Kung binibuild natin or pinagtitiwalaan natin si Jesus Christ at pinapractice natin yung kanyang mga sinasabi. Ano ba yung mga sinasabi ni Jesus Christ? Ang dami ng sinabi ni Jesus Christ. Mahalin natin yung kapwa-tao natin, hindi tayo magpa-persecute ng mga tao. Lahat ng yun, no? Lahat ng kabutihan, tinuro sa atin ni Jesus Christ. At kung ipinapractice natin yun, nagtatayo tayo ng pundasyon na bahay sa isang bato. So, ang pundasyon natin si Jesus Christ, siya ang way natin para makuha ang ating inheritance in heaven. Makasama yung tatay natin. Yun ang goal natin. Dahil yun din ang goal ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ, ang dalhin tayo sa kanilang kaharian. Dapat yun din ang goal natin sa buhay. Naiisa tayo ng hangarin. At paano natin magagawa yun? Pagtitiwalaan natin si Jesus Christ, magbabasa tayo ng Bible. Magpe-pray tayo. Trabaho rin ang ginagawa natin. Yung pagpe-pray, trabaho rin yun eh. Yung may mga nag-share sa atin ng Word of God. Trabaho to na dapat nating pagsumikapan. Dahil ito ang importante kahit sa ano pa man na bagay sa mundo na to. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. Kung sino man na nakakarinig ng mga sinasabi ni Jesus Christ or nakakabasa ng mga sinasabi ni Jesus Christ na nandito sa Bible, naturo niya sa atin, at hindi ipinapamuhay, hindi pinapractice, parang foolish man na nagtayo ng bahay sa buhangin. Di ba pag magtatayo ka ng bahay sa buhangin, anong mangyayari? The rain came down, and the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. So yung bahay na itinayo mo sa buhangin, masisira. Pag nagpupunta kayo sa beach, no? Ay, ang laway ko. Sorry na. Masyado akong malaway eh. Pag nagpupunta kayo sa beach, gumagawa ba kayo ng kastilyong buhangin ba yun? Or gumagawa ba kayo ng bahay sa buhangin? Pag nasa beach kayo, di ba konting tubig lang na rin ng tubig yung ginawa niyong bahay sa sand? Nasira agad, di ba? Ganon yung tao na hindi pinapractice yung mga sinasabi ni Jesus Christ, yung mga tinuturo niya, na para nagtayo ka ng bahay sa buhangin. Masisira agad. Pero kung pinapractice natin, no? Yung pundasyon natin, si Jesus Christ, magiging matatag. Ipapractice natin yung mga sinasabi ni Jesus Christ. Kahit mahirap. Mahirap yung tinuturo sa atin ni Jesus Christ. Pero ipapractice natin yun dahil para maging isang wise man tayo. Para makuha natin yung inheritance natin. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Makasama natin yung tatay natin. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, because he taught us one who had authority and not as their teachers of the law. So, nung natapos na si Jesus Christ na magsabi ng mga bagay na itinuro niya sa mga tao, yung mga tao naman nagulat, na amazed sa turo ni Jesus Christ kasi habang nagsasalita si Jesus Christ, yung pagsasalita ni Jesus Christ, hindi siya nagtuturo, kundi siya ay may authority to speak these things, yung mga binasa natin.
Hindi siya parang mga teachers of the law lang. Hindi lang siya parang teacher ko magsalita. Kundi, with conviction, magsalita si Jesus Christ. Na may authority siya to speak these things for us. Yung turo niya. Kaya nagulat yung mga tao sa kanya. Iba magturo si Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, Diyos siya. Kaya yung turo niya mismo na to, binabasa natin. Yung Diyos natin, binabasa natin ang salita ng Diyos natin. Dito sa Bible. Hindi ba kayo natutuwa? Salita ng Diyos natin to, nasa Bible. Na binabasa natin. Ito mismo, yung sinabi ni Jesus Christ. Pero translate lang sa English, no? Pero originally, Aramaic. Pero since translate, ito rin yun. Kahit i-translate, ito pa rin yun. Yung sinabi ni Jesus Christ. Ng Diyos natin. Yung Savior natin. Yung Redeemer natin. May malasakit sa atin. May tunay na pagmamahal sa atin. Si Jesus Christ na nagsasabi ng totoo. Si Jesus Christ na ibinigay niya ang buhay sa atin. Buhay niya para sa atin. Para maligtas tayo. Hindi lang niya tayo hindi lang niya ibinigay ang buhay niya na may pako sa cross, kundi pati na rin tinuruan niya tayo bago siya may pako sa cross. Bago siya umalis, bago siya bumalik ulit kay Jesus, kay Almighty Father, tinuruan muna niya tayo. Ito nakasulat sa Bible. Ilagay natin sa puso natin yung mga sinasabi ni Jesus Christ at i-practice natin araw-araw. Huwag nating kalimutan. Ipasok natin sa puso natin yung mga sinasabi ni Jesus Christ. Para hindi tayo maligaw. Kaya nga mahal na mahal tayo ni Almighty Father. Pinadala niya yung kanyang anak, si Jesus Christ, para turuan tayo. Nagpunta si Jesus Christ dito sa maduming mundo na to para sa atin. Para iligtas tayo. Dahil mahal nila tayo. So, huwag natin kakalimutan yun. Kaya susundin natin yung sinasabi ng tatay natin sa atin, tsaka ni Jesus Christ. Mahal na mahal tayo ng Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ. Alam ko na alam nyo yun. Hindi nila tayo iiwan. May mga bagay na akala natin iniwan tayo, pero hindi tayo iniiwan. Yung mga trials and temptations and mga tests lang yon for us to be strong. Hindi para sa ikasasama natin, kundi para sa ikabubuti natin. God loves us all so much.